pyesa ay nadala na nakasako. Nakasako. Oh, sige na. Tumakbo yung takbo. Pyesa? May tao dyan? Tingnan mo ha? Sigurado kayo? Oo. Dito ako namin. Ayan. Papa ka na. Labas ka dyan. Labas ka na dyan. Labas ka na dyan, labas ka na. Labas ka na, dali. Tira. Okay, Patrick. Tira, huwag ka na ano, may complainant ka lang. Sa kabila. Opo, umahabol namin. Lumi ko. Tapusan yata. Hindi kagawad dyan. So, ito nga yung nagsimula nung kanina na pumunta sa atin yung ating complainant at nag-lodge ng complaint dito sa ating opisina dahil nga doon sa pagkakanakaw ng kanyang motor doon sa Caloocan City na kung saan nakita sa CCTV ito ay ingay ng dalawang lalaki na tinutulak ng paa ng isa yung kanyang motor. At ito nga nakipag-deal naman siya na ito ay nangyari noong October 27 at kahapon ay kanyang nakita na naka-post sa isang social media platform yung binibenta yung mga piyesta na nakilala niya dahil itong ating biktima ay isa ring mekaniko at nakita niya yung mga piyesa at saka yung engine block na binibenta sa online. So agad tayong nagkasa ng follow-up operation doon sa nasabing lugar dyan sa Torres Bugalyon dyan sa Tondo, Manila. Kung saan na-aktual nga natin na yung aktual na pagbibenta ng mga suspect na sina alias Olan at saka alias Patrick. Ayun yung pyesa ay nadala na nakasako. Nakasako. Oh, sige na. Tumakbo yung niyang aaresto na nagbigay ng signal yung ating mga biktima ay agad natin itong binabaan sa sasakyan natin. At kung saan nakahalata itong ating isang subject, si Patrick. At agad itong kumaripas ng takbo dun sa Eskinita. Pero itong si Ola naman ay nakuha natin sa kanyang possession yung mga sinasabing pyesa ng ating biktima. Sir, kanina, yung sa gitna ng habulan, sir, may umassist din sa atin ng barangay. Oo, tayo naman ay inassist ng ating mga barangay dun sa nasabing lugar ng mga barangay kagawad na duty at sinamahan naman tayo sa pagre-recover ng iba pang pyesa nandun sa may kalsada na ginawang shop nitong ating mga suspect. Sir, sa ating i-imbestiga at sa pag-verifika ng mga recover nating mga pyesa ay agad itong nakilala ng ating biktima at dun sa ORCR ay nag-match yung engine number dun sa engine block. Sir, itong operation na to, sir, halos mabuo yung sinapchap ng motorsiklo, tama po? Oo, tama. Halos mabuo natin yung mga pyesa mula sa fairings, sa engine block, dun sa tangke. Ang kulang na lang dito yung chassis. Dahil ayon sa ating pag-iimbestiga ay agad itong na-ibenta nila. Ito ang unang naisagay yung chassis. Sir, yung isa po na nakatakbo, sir, baka po meron po tayong warning sa kanya. Dahil sabi nga po ng ating butihing mayor, sir, dito sa Maynila, may mga mapagsamantalang sumusubok, sir. Pero later on, hindi rin nakakaligtas sa mahabang kamay ng batas, sir. Yun nga, no? So, ito, kung titingnan natin, ito, dito sa Manila, pero ito, ng pagnanakaw ng motor sa ibang lugar. Apo. Pero still, sila ay hindi ligtas sa kamay ng mga tiga Manila Police District sa pangunguna ni Police Brigadier General Arnold Abad na nag-utos na lahat ng mga kriminal
ay walang lusot dito sa ating Tiga Manila Police District. Bakit meron pa yan doon sa labas, no? Biyahe na ta, biyahe. Yung number niya, oh. JF2987 034720. Check. Sila yung karnatag dun sa Caloocan. Sila large. Alam mo na nakaw yun, di ba? Ito ko, alam mo nakaw, di ba? Alam niya nakaw. Si Patrick tayo tumira, hindi ikaw kasama o ikaw? Sino tumira? Tropa po niya. Sino tropa? Akin na rin mo nga. Yung ano, yung tattoo, nakikita eh. Tattoo ni Patrick yun eh. Etong si Patrick ay ito yung nakuhaan din ng CCTV doon sa nasabing lugar doon sa Caloocan. So siya ay maharap sa RA 10883 which is known as yung Anti-Carnapping Act of 2016. Ito naman ating isang suspect na nagbenta o napagbenta din itong ating suspect ay maharap naman sa PD 1612 o other known as anti-fencing law. Sir, yung suspect na nakasibat, case filing, tama po? Case file natin yan sa Caloocan. Sir, so meaning to say, although naigtad siya kanina, may kaso pa rin siya at warrant of arrest na lang ang hihintayin niya. Ayun, pag ito ay ating irregular filing at ito ay pag sumampa, depende sa ating ebidensyang isusumite, ay i-issuean to ng warrant of arrest agad na i-issuean ng judge ng ating doon sa Caloocan. Doon sa isang at-large na si alias Patrick, hindi habang buhay na makapagtago ka sa kamay ng batas. Kaya kung ako sa iyo ay isuko mo na lang iyong sarili at harapin ng iyong kaso na batay sa reklamo ng ating biktima. Ang sabi nga ng ating buting Mayor Isko Moreno na bawal ang tulogis dito sa Manila. So, hindi ikaw ay mamamatay sa puyat dahil sa katago at hindi ka na makakatulog. Thank you very much, sir. Sir, lastly, sir, full name and designation po. Police Major Edward Samonte, Chief ng ating Special Mayor's Reaction Team. Thank you very much, sir. Mabilis na pagtugon. Successful na naman, sir. Recovery ng motor, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, naging successful. May nahuling suspect. Although yung alias Patrick nakasibat, pero sasampahan din siya ng kaso. Carnapping, sabi ni Hepe, ni Major Samonte. Yung mga parts ng motor, ayun, halos mabuo mo ulit. Diba? Kaso, meron po talagang kulang na hindi na natin nakuha. Kasi nga, po na benta na daw sa... Ngayon, inaantay na lang po natin kung ano po yung sasabihin ng nahuli natin. At thankful din kasi maraming tumulong sa akin. Nagpapasalamat din ako dito sa servisyo ng Smart. Kasi wala kagad na sabi-sabi na ganito, maraming agad tulong agad. Bilis kilos agad. Bilis kilos agad. Kaya mabilis natin nakuha yung isang tao na wala pong ibang proseso na nagpapasalamat po sa kanya kasi actually, pagdating ko dito, nasikaso niya po kagad daw. Hindi na po kagaya ng iba na marami pang sa kanya. Sige, kung papel, kung kilos kagad, papel, akin na yan. Puntahan na kagad. Ganun po yung kaya maganda po yung niya. Masasabi ko kay Sir Yorme, take ko lang na siya yung nailagay sa ganitong kung wala po siya sa ganitong yung posisyon, siguro wala pong nangyari ganito. Hindi ko po mababawi yan.
Hindi ko po kayang kunin lahat yan na ako lang mag-isa. Kaya sa take ko lang kasi nandito rin yung mga tawan niya, tsaka mga kepe, lahat po ng staff ng itong Smart. smart.